The Mysterious Intern. Kabanata 70. Magtiis ka lang, mawawala din ang inis mo. Malapit na ang petsa ng pagbisita ng Wellington Hospital Visit Exchange Team, pero ang misteryosong Dr. Brian Ye, na responsable sa pagtanggap ng mga bagay tungkol sa pagsasalin ay nabuking na nag-leave para mag-aral ng English. Nabulgar sa net na ang chief interpreter na in charge sa pagbisita at exchange team ng Wellington Hospital ay hindi marunong mag-English, at nag-leave para maghabol sa English. Tungkol sa papel ni Brian Ye bilang chief translator para sa pagtanggap sa delegasyon ng Wellington Hospital, nang ayanunsyo ang mga pangalan ng 3 ospital, nagdulot ito ng maraming mainit na talakayan, maging ito man ay maraming leader sa loob ng ospital, mga departamento, at mga tagalabas. Ang media na nagbibigay pansin sa bagay na ito ay patuloy na naglalabas ng mga artikulo para questionin ito. Pero matapos tiyakin ni Vice Dean Manuel Giao sa leader na walang problema sa pagsasalin, sa ilalim ng pakikialam ng leader, ang mga boses ng media at ang mga boses ng iba't ibang partido ay tuluyang hamina. Pero sa araw na ito, nang lumabas ang isang anonymous na online post sa forum, ang media ng lahat ng partido ay muling nagkagulo. Ang pagsasali ni Brian Ye ay muling naging focus ng mainit na talakayan at atensyon ng lahat ng media. Sunod-sunod na nagsimulang magulat ang media tungkol sa pag-leave ni Brian Ye para mag-aral ng English, at parami ng parami ang media na sumali sa kampanyang ito. Sa simula, walang masyadong nagbigay pansin sa bagay na ito sa Beijing 3rd Hospital. Bagamat alam ng ilang leader ang tungkol sa bagay na ito, hindi nila ito binigyang pansin. Pero kinabukasan, nang magpadala ang isang authoritative media tulad ng Yanjing Daily ng isang espesyal na artikulo diretso sa Beijing no. 3 hospital at questionin ang desisyon ng Beijing no. 3 hospital, hindi na maaaring baliwalain ng mga leader ng Beijing no. 3 hospital ang bagay na ito. Bang! Bang! 8. Puro kalokohan. Sa opisina ng Dean ng Beijing 3rd Hospital, tiningnan ni Vice Dean Manuel Giao ang dyaryo sa kanyang kamay, at binasa ang artikulong pinamagatang, muling pagbubunyag. Ang translator na pinili ng Beijing 3rd Hospital, si Brian Ye, ay nagtapos lang sa isang British company. Isang foreign student sa isang sikat na elementary school. Sa artikulo, naramdaman ko na halos sumabog ang isang pares ng mata ng tigre. Ang artikulong ito ay magulo at chaotic sa kabuuan. Walang ebidensya, at naglakas loob akong iulat ito. Talagang outrageous ito. Tawagan ninyo agad ang legal department at bigyan ako ng notice para bigyan ng babala ang mga walang prinsipyong media na ito. Gusto kong magpadala ng lawyer's letter sa mga walang prinsipyong media na ito. Gusto kong papanagutin sila. Pinatang mesa ng 2 beses ni Vice Dean Manuel Giao at sinigawan si Secretary Wen Zhang. Ang mga taong ito, walang katapusan. Paulit-ulit na ginagamit ang mga chaotic na bagay na ito para makuha ang atensyon ng mga tao. Talaga bang nang-aapilang sila ng North Suburb 3rd Hospital, nang-aapilang sila kay Manuel Giao? President Giao, hinaan ninyo ang galit ninyo. Hinaan ninyo ang galit ninyo. Tiningnan ni Wen Zhang ang galit na si Vice Dean Manuel Giao, pinunasan ng pawis sa kanyang noo, at inaliw si Vice Dean Manuel Giao ng paulit-ulit. Bagamat wala rin siyang magandang nararamdaman tungkol sa mga media na ito, gusto niyang kasuhan agad ang mga media na ito at ipatikim sa kanila ang kapangyarihan ng kanilang Beijing 3rd Hospital, pero kinontrol pa rin ng kanyang dahilan ang kanyang impulse, at sinabi sa kanya ng kanyang dahilan, dapat din niyang pigilan ang impulse ni Vice Dean Manuel Giao. Hindi dapat basta-basta palampasin ang mga walang prinsipyong media na ito. Kailangan talagang isaayos ang account na ito sa kanila sooner or later, pero hindi ngayon, sa pagkakataong ito, hindi matalino para sa kanila na makipag-head-on sa mga media na iyon, at lalo lang nilang palalalain ang mga bagay-bagay. Habang lumalala ito, magiging katumbas ito ng pagdaragdag ng gasolina sa apoy, na ilalagay ang Beijing 3rd Hospital sa bingit ng isang mapanganib na unos. Dean Giao? Sa tingin ko, apurahan ang bagay na ito. Dapat muna nating tanungin si Director Wang tungkol sa sitwasyon, at pagkatapos ay humanap ng makatuwirang solusyon para malutas muna ang bagay na ito. Tungkol naman sa mga account ng media, dapat tayong bumalik at isaayos ang mga ito ng dahan-dahan. Hindi mamaya. Sinuri ni Wen Zhang ang mga iniisip niya kay Vice Dean Manuel Giao. Ngayon, hayaan mong gamulong si Mr. Thomas Wang at makita ako agad. Hindi naman talaga irrational na tao si Vice Dean Manuel Giao. Nahilo lang siya sa galit. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Wen Zhang nang marinig niya ang mga salita ni Wen Zhang, pero galit pa rin siya at sinigawan si Wen Zhang. Sigaw. Opo, tatawagan ko agad si Director Wang. Nagmadaling lumabas si Wen Zhang.
Ang matandang ito, habang tumatanda, mas naguguluhan, habang tumatanda, mas nagiging outrageous. Nag-live si Dr. Brian Ye pagka-live niya. Kailangan pa ba niyang magpaligoy-ligoy para i-promote ito? Pinapanood na umalis si Wen Zhang sa opisina, muling pinat ni Vice Dean Manuel Zhao ang mesa ng malakas, at lumutang ang mga ugat sa kanyang noo. Galit na galit talaga siya. Sa wakas ay napagtanto niya ito at kinumbinsi si Brian Ye na gawin ito ng may dahilan at pagmamahal. Ang pagsasali na ito, hindi man lang maintindihan ng mga media na ito ang isang utot, at wala silang alam pero kahit papaano ay lumalapit sila sa kanya ng paulit-ulit. Sa wakas, umamin siya mula sa panig ng leader at pumayag ang leader sa kanyang desisyon. Ngayon na nagdulot siya ng ganitong gulo na masasamang bagay sa kanya, paano siya hindi magagalit? Dean Zhao, pasensya na po. Hindi nagtagal, naglakad si Dr. Thomas Wang papunta sa opisina ni Vice Dean Manuel Zhao na nakayuko ang ulo. Naging malaki na ang mga bagay-bagay kaya natural na hindi maaaring walang alam ang direktang leader ni Brian Ye. Pagkatanggap niya ng notice ni Wen Zhang, alam niyang siguradong pupunta si Vice Dean Manuel Zhao sa kanya para isaayos ang mga account. Pasensya na po. Pasensya na po. Iyon lang. Dr. Thomas Wang, sinipa ba ng asno ang ulo mo? Alam mo ba na ang ganitong bagay ay maaaring i-promote kahit saan sa kritikal na sandaling ito? Alam mo ba na ginawa mo ito sa aming ospital at kay Dr. Brian Ye? Gaano ka-passive? Alam mo ba kung paano ko sinabi sa leader noong tumawag ang leader noong nakaraang pagkakataon? Sinabi ko sa kanya na kung hindi magiging maayos si Brian Ye, magre-resign ako sa trabaho ko. Ngayon ginagawa mo ito para sa akin. Lumabas ang mga bagay na iyon. Sinasadya mong guluhin ako, di ba? Okay lang na hindi marinig ang tatlong salitang sorry. Pagkarinig niya sa tatlong salitang ito, tumalon si Vice Dean Manuel Zhao. Siya, na hindi pa direktang tinawag ang pangalan ni Dr. Thomas Wang noon, ay tinawag din ang kanyang pangalan ng direkta. Dean Zhao, kasalanan ko, pero ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi nagalit si Dr. Thomas Wang dahil sa galit ni Vice Dean Manuel Zhao. Alam niyang hindi talaga madali si Vice Dean Manuel Zhao, at malaki ang pressure sa kanya. Sa pagkakataong ito, kasalanan niya talaga. Sa pag-iisip sa mga pagkakamali ni Brian Ye at ang katotohanan na ang ospital at si Vice Dean Manuel Zhao ay nahulog sa isang passive na estado, hindi napigilan ng puso ni Dr. Thomas Wang na mahiya, at naging mainit ang kanyang mukha. Anong gagawin? Paano ko malalaman kung anong gagawin? Ang butas na tinusok mo sa iyong sarili, isaksak mo ako sa iyong sarili. Sa pagkakita sa magandang attitude ni Dr. Thomas Wang, ang tono sa puso ni Vice Dean Manuel Zhao ay bahagyang kumupas, pero ang hitsura sa kanyang mukha ay hindi pa rin masyadong mabait. O kaya, iaanunsyo ko na lang ng direkta ang academic qualifications ni Brian Ye. Hindi ba sinasabi ng mga taong iyon na hindi magaling si Brian Ye sa English, at hindi qualified si Brian Ye na maging interpreter? Lahat ng top students ay hindi sapat na magaling sa kanilang pag-aaral, at hindi sila qualified. Sino pa ang qualified? Nagngangalit ang mga ngipin ni Dr. Thomas Wang. Sa pakikinig sa mga salita ni Dr. Thomas Wang, natahimik si Vice Dean Manuel Zhao. Sa kasalukuyang sitwasyon, walang duda na ang panukala ni Dr. Thomas Wang ang pinakamabisang paraan. Hanggat inilalabas ang balita, maaari mong agad na sampelan ang mga media na humahabol sa balita, at tiyak na mapapatahimik agad sila, at hindi na siya guguluhin ng mga leader na iyon. Gayunpaman, ipinangako niya kay Brian Ye na hindi niya maaaring i-publish ang bagay na ito nang walang kanyang pahintulot. Bagamat hindi niya alam na mayroon siyang napakagandang degree, at malinaw na wala siyang problema dito, kung bakit nag-aalangan si Brian Ye na sabihin sa iba, pero ipinangako niya kay Brian Ye. Ito ay isang pangako. Ang isang panig ay isang malaking unos at pressure, at ang isa pa ay isang pangako. Hanggat isinusuko mo ang pangakong ito, maaari mong pakalmayan ang lahat ng unos at pressure. Bukod dito, ang pangakong ito ay tila hindi isang napakahalagang pangako. Kahit na sumuko ka, hindi ito magiging ang pinsalang idinulot nito kay Brian Ye na gumawa ng pangako, maaaring makatulong ito kay Brian Ye na mapataas ang kanyang reputasyon. Naramdaman pa ni Vice Dean Manuel Zhao ang hirap ng pagpili sa pagkakataong ito. Hindi na nagsalita si Dr. Thomas Wang, tahimik na naghihintay sa desisyon ni Vice Dean Manuel Zhao. Hindi pwede. Matapos ang isang nagpupumilit na hitsura na kumislap sa kanyang mga mata, sa wakas ay gumawa si Vice Dean Manuel Zhao ng isang mahirap na desisyon. Ang desisyong ito ay talagang isang mahirap na desisyon para sa kanya. Sa paggawa ng desisyong ito, nangangahulugan ito na dapat siyang humanap ng paraan upang patuloy na harapin ang matinding pressure.
Sa pagkarinig sa desisyon ni Vice Dean Manuel Zhao, nakahinga rin ng maluwag si Dr. Thomas Wang. Matapos sabihin ang ideyang iyon kanina, talagang pinagsisihan niya ito sa kanyang puso. Ipinangako niya na hindi niya sasabihin sa sinuman si Brian Ye, paano niya masisira ang kanyang tiwala. Pero nasabi na ang mga salita, at hindi na siya maaaring bumalik, kaya ipinasan niya ang pagpili kay Vice Dean Manuel Zhao, at magpapasya si Vice Dean Manuel Zhao kung maaaring panatilihin ang pangako kay Brian Ye. Pero ngayon, isang nag-aalalang hitsura ang lumitaw sa mukha ni Dr. Thomas Wang. Sa anumang kaso, kung hindi sumasang-ayon si Dr. Brian Ye sa bagay na ito, hindi namin ito maaaring i-publish. Matapos gawin ang desisyon, naging relaxed din ang isip ni Vice Dean Manuel Zhao. Ang mga magugulong media na iyon, sabihin lang kung ano ang gusto nila. Kung magiging competent si Dr. Brian Ye sa pagsasali ng bagay na ito, hintayin lang ang mga katotohanan na magsalita. Habang nagsasalita siya, nagsimula ring kumalma ang pag-iisip ni Vice Dean Manuel Zhao, at nagsimulang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang isip ng paunti-unti, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging mas determinado. Kung ano ang gustong sabihin ng media, hayaan silang magsalita muna. Gaano katindi sila ngayon, gaano kasakit silang mapapalo sa hinaharap. Tungkol naman sa leader, tatagalan ni Vice Dean Manuel Zhao ang pressure. Ang malaking deal ay magre-resign si Vice Dean Manuel Zhao sa Dean. Ang mga tao ay hindi tumatayo ng walang pananampalataya. Ang mga tao ay nakatayo sa mundo, ngunit isang sulat. Ano man ang sitwasyon, hindi maaaring sirain ni Vice Dean Manuel Zhao ang kanyang pananampalataya kay Brian Ye. President Zhao. Tiningnan ni Dr. Thomas Wang ang matatag na hitsura sa mukha ni Vice Dean Manuel Zhao, at isang paghipon ng taos-pusong paghanga ang lumitaw sa kanyang mga mata, pero kasabay nito, mas nahiya ang kanyang puso. Kung hindi dahil sa isa sa kanyang mga pagkakamali, hindi haharapin ng ospital at ni Vice Dean Manuel Zhao ang ganitong sitwasyon ngayon, at hindi haharapin ang ganitong kalaking pressure. Wang, huwag mong isipin na ito ang kaso. Kung hindi mo ako mabibigyan ng paliwanag, huwag mong isipin ang tungkol sa bonus ng iyong respiratory medicine sa susunod na ilang buwan. Bumalik ang mga mata ni Vice Dean Manuel Zhao sa katawan ni Dr. Thomas Wang, nakamamatay ang kanyang mga mata. Buwisit. Puro kalokohan ang mga buwisit na ito. Nagtapos si Dr. Brian Ye sa isang eskwelahan ng mga peke. Hilingin ninyo sa kanya na sabihin sa akin kung saang eskwelahan ng mga peke nagtapos na may napakagandang kasanayan sa medisina, pupunta agad ako sa eskwelahang iyon para mag-aral. Kalokohan. Puro kalokohan. Hindi magaling sa English si Dr. Brian Ye. Nakita na ba nila si Dr. Brian Ye na magsalita ng English? Naglakas loob silang sabihin na hindi magaling sa English si Dr. Brian Ye. Ang mga buwisit na ito ay talagang outrageous at walang ebidensya. Basta-basta na lang magsalita ng kalokohan. Respiratory medicine. Tiningnan ng isang grupo ng mga doktor ang mga ulat tungkol kay Brian Ye sa internet, at naramdaman nilang lahat na sumabog ang kanilang mga baga. Hindi na kailangang banggitin na inimbita lang sila ni Brian Ye sa isang napakaluhong pagkain. Kahit na wala ang insidenteng ito, hindi nila papayagan ang mga ulat na ito. Nakita ng lahat ang pagganap ni Brian Ye sa panahong ito pagkatapos pumasok sa departamento. Kahit na ang isang doktor na hindi na pamilyar kay Brian Ye, o kahit na isang taong hindi gusto si Brian Ye sa kanyang puso, ay hindi maiwasang aminin na, maging ito man ay karakter o kasanayan sa medisina, walang masasabi tungkol kay Brian Ye. Bagamat hindi pa nila naririnig kung saang eskwelahan nagtapos si Brian Ye. Sa simula, kahit na sila ay nagkamali kay Brian Ye at nagtataka kung si Brian Ye ay isang taong walang pinag-aralan, pero ngayon, hindi sila naniniwala na nagtapos si Brian Ye sa Pheasant University. Maaari bang magkaroon ng napakagandang kasanayan sa medisina ang isang nagtapos sa Pheasant University? Totoo ba na mas bilog ang buwan sa China kaysa sa bansa ng Pilipinas? Walang saysay ang anumang sabihin ngayon. Ang mga media na ito ay palaging mga buwisit. Para sa kapakanan ng mga mata ng mga blogger, si Hu ay gumawa ng mga bagay-bagay, hindi na kailangang banggitin ang mga bagay-bagay tulad ng ulan. Nagmumura tayo ng ganito. Wala silang saysay, at hindi nila ito maririnig. Kahit na marinig nila ito, hindi nila ito papansinin. Sa tingin ko, ang susi ngayon ay hanapin ang buwisit na naglabas ng balita. Ang bagay na ito ay sanhi ng buwisit na ito. Sa gitna ng galit, ang mas matandang Dr. Lee ay unang kumalma at nagtanong ng isang mahalagang tanong. Oo, ang mga tao lang sa departamento natin ang nakakaalam tungkol sa live ni Dr. Brian Ye. Ang taong naglabas ng balita sa internet ay dapat namulto ng departamento natin. Kung malalaman ko kung sinong buwisit ang naglabas ng balita, hindi ako matatapos sa kanya. TMD?
Napakabait sa atin ni Dr. Brian Ye. Inimbita lang niya tayo na kumain ng malaking pagkain kahit na ang taong naka-duty ay hindi pumunta sa malaking pagkain. Nakatanggap ako ng 1,000 pisong red envelope para sa isang tao, lahat ba sila ay mga puting mata na lobo? May puso kayong pumunta kay Dr. Brian Ye na ganito. Naisip din ng ibang tao ang tanong na ito isa-isa, at isa-isa silang nagmura ng may galit. Nang isipin nila ang mga multo na sanhi ng mga tao sa kanilang departamento, naramdaman nila na parang may apoy na nagliliyab sa kanilang mga dibdib, lalo na ang mga kasamahan na may magandang relasyon kay Brian Ye, halos sumabog ang apoy sa kanilang mga mata. Director Wang. Bigla, ng lahat ay nagmumura ng may galit sa panloob na multo, na nagnanais na kainin ang karne nito at inumin ang dugo nito, isang bulalas ang biglang tumunog mula sa karamihan. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo? Tinitigan ni Dr. Wilson Lee ang mga nagtipong subordinate, sumigaw, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at naglakad papunta sa opisina ng hindi lumingon. Tinawag si Director Wang sa opisina ni Dean Manuel Zhao ni Secretary Wen Zizang kanina, at narinig ko na pinagalitan ng husto si Dean Zhao. Kaya masama ang kanyang mood. Tahimik na ipinaliwanag ng isang graduate student na pinamumunuan ni Dr. Wilson Lee sa mga doktor. Hindi mo na kailangang isipin ito. Tiyak na magagalit si Dean Zhao kung may mangyaring ganito, at baka papanagutin at parusahan siya. Buwisit, lahat ng ito ay kasalanan ng buwisit na iyon. Kung hindi dahil sa buwisit na iyon, hindi mangyayari ang maraming bagay-bagay, at hindi maaapektuhan si Director Wang. Oo, napakabait sa atin ni Director Wang at pinagkakatiwalaan niya tayo ng husto. Dahil sa pagtitiwala sa atin, sinabi niya sa atin ang dahilan kung bakit nag-leave si Dr. Brian Ye. Hindi ko inaasahan ang ganitong puting mata na lobo. Pinasabog pa niya ang ganitong bagay sa internet at naglabas ng balita. At siniraan si Dr. Brian Ye ng may dagdag na sigla. Pagkalipas ng ilang sandali, naging agitated ang mga emosyon ng lahat. Sa loob ng maraming taon, ang personalidad ni Dr. Wilson Lee at ang mga doktor sa departamento ay halata sa lahat. Bukod sa mahigpit na mga kinakailangan sa kanyang trabaho, walang masasabi si Dr. Wilson Lee sa kanila. Bilang isang kasamahan, ginawa ni Dr. Wilson Lee ang lahat ng makakaya niya para tulungan sila sa trabaho at buhay. Bilang isang leader, ginawa rin ni Dr. Wilson Lee ang lahat ng makakaya niya para sa kanila. Sisikapin niya ang lahat ng makakaya niyang ipaglaban para sa kanila. Hindi pa siya naging tulad ng ibang mga leader, na isinasaalang-alang ang kanyang sariling posisyon o anumang bagay, anuman ang mga interes at interes ng kanyang mga subordinate. Buhay at kamatayan. Halos marami sa mga doktor na nakaupo dito ay nasa ilalim ng patnubay at pangangalaga ni Dr. Wilson Lee, at marami sa kanila ay mga graduate student pa nga na inilabas ni Dr. Wilson Lee sa simula, at mga estudyante ni Dr. Wilson Lee. Nang isipin nila na maaaring pinuna at inakusahan ng husto si Dr. Wilson Lee dahil sa insidenteng ito, at kailangan pang ang papanagutin, hindi nila napigilan na makaramdam ng galit sa kanilang mga puso. Sa tingin mo ba si Dr. Hayden Cheng ang gumawa ng bagay na ito? Bigla, may nagsalita sa karamihan. Siya nga. Sa tingin ko, siya rin, ang walang utang na loob na buwisit na ito. Tiyak na nagtanim siya ng galit kay Dr. Brian Ye dahil nabuking ang kanyang pangit na mukha noong gabing iyon, at sinasadyang gumamit ng mga ganitong pamamaraan para saruan at inisin si Dr. Brian Ye. Napakawalang hiya ng buwisit na ito na si Dr. Hayden Cheng, paano niya nagawa ang ganitong bagay? Pupunta ako para labanan siya, ngayon hindi ko siya sasampalin ng ilang malalaking tainga, ibibigay ko sa kanya ang kanyang apelyido. Agad na pinukaw ng mga salita ng taong ito ang pag-aproba ng maraming tao. Gusto lang ng ilang tao na hanapin si Dr. Hayden Cheng para isaayos ang mga account, at sasampalin nila si Dr. Hayden Cheng. Pero pinigilan pa rin sila ng ilang sopistikadong doktor, wala tayong ebidensya ngayon. Huwag kayong magpadalos-dalos. Hindi ninyo mahahanap ang ebidensya bago kayo pumunta sa kanya. Hoy, Dr. Che, saan ka pupunta? Pinigilan nila ang mga batang doktor, pero biglang nakita si Dr. Che na ibinaba ang kanyang ulo at naglakad papunta sa pasukan ng koridor. Tatanungin ko ang buwisit na may apelyidong Cheng kung ginawa niya ito. Hindi lumingon si Dr. Che. Hindi siya isang padalos-dalos na tao, pero ang insidenteng ito ay naglagay sa kanyang dalawang benefactor ng sabay-sabay. Hindi na kailangang sabihin, kabibigay lang ni Brian Ye sa kanya ng malaking pabor. Pagkauwi ng kanyang ina at ininom ang gamot na inireseta ni Director Zhang, tinawagan lang niya siya, na sinasabi na mas nakakatulog siya ngayon, at hiniling sa kanya na pasalamatan si Dr. Brian Ye para sa kanya. Si Dr. Wilson Lee ay malaki rin niyang benefactor, at inalagaan siya ni Dr. Wilson Lee sa departamento sa loob ng maraming taon.
Kaya naman, naramdaman niyang masyado siyang nagdamdam at nagalit sa kanyang puso. Hindi siya makapaghintay na makahanap ng ebidensya o anumang bagay. Nakahanap ng ebidensya. Kailan mahahanap ang ebidensya? Kaya naman, kailangan niyang tanungin si Dr. Hayden Cheng, ang buwisit, kung ginawa niya ito. Kung ginawa niya ito, kahit na maparusahan siya, kailangan niyang bigyan siya ng malaking tainga. Ang ganitong bagay ay tapos na, ito ay masyadong tao. Nang gawin niya ito, hindi nag-iisa si Brian Ye, kundi pati na rin si Dr. Wilson Lee, ang pinuno ng departamento. Alam ninyo, si Dr. Wilson Lee ay maaaring ituring na guro ni Dr. Hayden Cheng. Nang dumating si Dr. Hayden Cheng sa Beijing 3rd Hospital para sa isang internship, sinundan niya si Dr. Wilson Lee. Sa loob ng maraming taon, hindi sinabi ni Dr. Wilson Lee na nagmamalasakit si Dr. Hayden Cheng pero kahit papaano ay nagmamalasakit siya. Tanungin ang apelyidong Cheng. Napatigil ang lahat ng mga doktor sa loob ng ilang sandali. Oo, tanungin natin ang apelyidong Cheng. Matapos mabawi ang kanilang mga senses, ang mga batang doktor ay tumingin ng excited isa-isa at sumunod ng direkta. Hoy! Sabi ko, kayo. Gusto sanang sabihin ng mga matanda at magalang na doktor, pero sumugod palabas ang mga batang doktor. Kalimutan na natin, pumunta tayo at tingnan, huwag kayong gumawa ng gulo. Sa pagtingin sa likod ng mga doktor, nagbuntong hininga rin ang mga doktor nang walang magawa at bumaling para sumunod. Anong ginagawa nila? Hindi ko alam, dapat ay tapos na ang trabaho, pumunta tayo para kumain ng sama-sama. Ang isang grupo ng mga doktor sa Department of Respiratory Medicine ay makapangyarihan, at naglakad sila papunta sa klinikan ng agresibo isa-isa, na natural na nakakuha ng atensyon ng ilang tao, pero sa kabutihang palad, malapit na ang pagtatapos ng trabaho ngayon. Maraming tao ang nag-iisip na pupunta sila sa cafeteria para kumain ng sama-sama. Ano ang nagdulot ng kaguluhan? Pero kung hindi malapit sa pagtatapos ng trabaho, hindi sila makakapagtipon ng malaya. Dr. Che. Mga doktor. Sino kayo? Napakaraming doktor ang nagsama-sama ng may pagpatay, at direktang ginulat nila si Nurse He at Nurse Sarah Lee na in charge sa konsultasyon ngayon. Nakuha namin ang huling pangalan. Matapos sabihin ang isang salita, naglakad diretso si Dr. Che papunta sa klinika kung saan naroon si Dr. Hayden Cheng. Hindi nagsalita ang ibang mga doktor, at sumunod ng direkta sa likod ni Dr. Che. Ito. Anong ginagawa nila? Kailangan kong tawagan agad si Director Wang. Tiningnan ni Nurse He ang nakamamatay na ekspresyon ng mga doktor, hindi niya napigilan na magulat, at mabilis na kinuha ang telepono para tawagan si Dr. Wilson Lee. Anong gagawin mo, Sister He, na lahat ay mga kasamahan sa departamento, pumunta para talakayin ang isang bagay, hindi na kailangang abalahin si Director Wang. Pinindot ni Nurse Sarah Lynn ang telepono ni Nurse He. Ito. Sinulyapan ni Nurse He si Nurse Sarah Lynn, at pagkatapos ay sa direksyon ng opisina ni Dr. Hayden Cheng. Nag-aalangan ng hitsura sa kanyang mukha, at sa wakas ay ibinaba ang telepono. Kalimutan na natin, malaking bagay ito. Palihim na nagngangalit ang mga ngipin ni Nurse He. Noong Sabado ng gabi, dinala rin niya ang kanyang mga anak sa eksena sa Donghai Restaurant, kaya natural na wala siyang magandang impresyon kay Dr. Hayden Cheng. Gayunpaman, medyo hindi pa rin siya mapakali, at nagmadaling sumunod. Pagkatapos ng lahat, siya ang responsable para dito. Kung may anumang malaking conflict o anumang bagay, tiyak na hindi siya maaaring umupo at manood. Mga guys, bakit kayo pumunta sa akin ng napakalaya ngayon? Naglalakad lang ang isang grupo ng mga doktor papunta sa pasukan ng klinika ni Dr. Hayden Cheng, at nagkataon na nakita nila si Dr. Hayden Cheng na binuksan ang pinto at lumabas. Matapos makita ang linya ng mga doktor na pinamumunuan ni Dr. Che, bahagyang nagulat ang ekspresyon ni Dr. Hayden Cheng sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, kahit na ang balat ay ngumiti at tumawa ng walang ngiti. Ang apelyido ay Cheng, ginawa mo ba ang bagay na ito ngayon? Tiningnan ni Dr. Che si Dr. Hayden Cheng, na hindi nakangiti, halos sumabog ang kanyang mga mata sa apoy. Anong nangyari? Natural na alam ni Dr. Hayden Cheng kung ano ang tinanong ni Dr. Che, pero nagkunwari ang kanyang mukha na naguguluhan. Ang apelyido ay Cheng, huwag kang magpanggap na naguguluhan. Napakalaking deal ni Dr. Brian Ye ngayon, hindi mo ba malalaman? Hindi pa nakakapagsalita si Dr. Che, at hindi na mapigilan ng doktor sa likod. Sinabi mo tungkol kay Dr. Brian Ye, nakita ko lang ang mobile phone ngayon, ang media ay napaka-irresponsible, paano nila ito maiuulat ng ganito?
Tila naintindihan ni Dr. Hayden Cheng ang sinabi ng doktor, at pagkatapos ay nagkunwari siyang galit at sinabi, bagamat may ilang conflict sa pagitan namin ni Dr. Brian Ye, gusto kong sabihin na nagtapos si Dr. Brian Ye sa isang universidad ng Pheasant. Hindi ako naniniwala dito. Ikaw. Hindi inaasahan ni Dr. Chen na napakawalang hiya ni Dr. Hayden Cheng na galit siya na hindi man lang siya makapagsalita. Ang ibang mga doktor, sa pagtingin sa mukha ni Dr. Hayden Cheng na may mapagpaimbabaw na hitsura, ay nakaramdam din ng pagkasuklam sa loob ng ilang sandali. Mahal na mga kasamahan, kung sumugod kayo ng agresibo, hindi ninyo naisip na ako ang naglabas ng balita. Kung ganoon ang kaso, talagang mapapahamak ninyo ako. Tila may naisip bigla si Dr. Hayden Cheng, tumitingin sa lahat ng may inosenteng hitsura sa kanyang mukha, bagamat may ilang contradiction ako kay Dr. Brian Ye, miyembro pa rin ako ng aming departamento. Paano ito mangyayari? Ang hitsura ni Dr. Hayden Cheng ay talagang hindi mukhang isang kasinungalingan. Kung hindi dahil sa mga bagay-bagay na nangyari noong Sabado ng gabi, kung hindi dahil sa dalawang lasing na kaibigan na dinala niya, maaaring paniwalaan siya ng lahat. Pero pagkatapos ng nangyari noong gabing iyon, pagkatapos malaman ng lahat kung ano si Dr. Hayden Cheng, nakaramdam lang sila ng pagkasuklam sa taos-pusong hitsura na ipinagpanggap niya, at mas lalong nasuklam sa kanila na magkaroon ng ganitong kasamahan. Gayunpaman, kahit na sila ay nakakadiri, wala silang magawa sa loob ng ilang sandali. Tumanggi si Dr. Hayden Cheng na aminin ito ng walang kahihiyan, ano ang magagawa nila. Hindi rin inaasahan ni Dr. Chen na magiging ganoon si Dr. Hayden Cheng. Naramdaman lang niya na masikip ang kanyang dibdib, at halos hindi siya makahinga. Suka. Nang tumingin ang mga doktor na walang magawa kay Dr. Hayden Cheng, biglang tumunog ang isang nakakadiring boses. Tumingin ang lahat sa direksyon ng boses nang hindi namamalayan, at nakita na ang mukha ni Nurse Sarah Lynn ay nakaharap sa basurahan diretso sa gilid at umubo. Matapos ang kaunting pag-ubo, naramdaman niya ang tingin ng lahat bago tumalikod at sinabi, pasensya na po, mga doktor, masyadong mapagpaimbabaw at nakakadiri, hindi ko talaga matagalan. Okay lang, hindi rin namin matagalan. Pumunta ka para sa mukha hanggat gusto mo, mahirap hindi sa mukha kapag nakatagpo ka ng ganitong nakakadiring tao. Tumugon ang mga doktor nang may magagandang ngiti isa-isa, at kahit na matapos bigyan ng ilang tao si Dr. Hayden Cheng ng isang mapanuyang tingin, umubo sila. Sa pagkakita sa mga katawa-tawang ekspresyon sa mga mukha ng mga doktor, biglang naging mapatla at pangit ang kutis ni Dr. Hayden Cheng. Kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao gamit ang kanyang mga kamay, at sinulyapan si Nurse Sarah Lynn na may kaunting sama ng loob sa kanyang mga mata. Ang maliit na buwisit na may apelyidong Lin, naglakas loob na tretuhin siya ng ganito. Isang araw, tiyak na pagsisisihan mo ito. Sigaw ni Dr. Hayden Cheng sa kanyang puso. Ang apelyido ay Cheng, huwag kang masyadong magmalaki tungkol dito ng masyadong maaga. Malalaman namin kung ginawa mo ito. May kasabihan na ginagawa ang mga tao, at nakikita ang langit. Huwag mong isipin na nagpo-post ka sa internet at walang magche-check. Nakuha. Huminga rin ng malalim si Dr. Che at nagbigay ng malamig na tingin kay Dr. Hayden Cheng. Ang kotse na ito, na may apelyidong Che, ay nagmakaawa sa akin na magparehistro para sa kanya noong araw na iyon, at ngayon na tinulungan siya ng apelyidong Ye na magparehistro, napakawalang awa niya. Sa pagkakita sa malamig na mata na si Dr. Che, lalong naging masama ang loob ng mga mata ni Dr. Hayden Cheng, at humigpit ang kanyang mga kamao. Binuka niya ang kanyang bibig at naghanda na magsabi ng isang nakakadiring bagay. Si Dr. Che at ang iba pa, pero hindi pa niya binubuksan ang kanyang bibig at nakarinig ng isang boses sa likod niya, hindi ito magiging isang araw, ngayon mapapatunayan ko na ginawa niya ang bagay na ito. Hindi ito magiging isang araw, ngayon mapapatunayan ko na ginawa niya ang bagay na ito. Kasabay ng boses na ito na may bahid ng panunuya, isang batang doktor na nakasuot ng puting coat ang lumabas muli sa consulting room. Pagkalabas niya sa consulting room, tiningnan ng batang doktor si Dr. Hayden Cheng at napuno ng pagkasuklam at panunuya. Tumingin. Dr. Janet Chen. Sa pagkakita sa hitsura ng batang doktor na ito, biglang lumiwanag ang mga mata ng lahat, at may bahid ng pag-asa sa kanilang mga mata. Ang batang doktor na ito ay ang parehong doktor na nagbabahagi ng parehong opisina kay Dr. Hayden Cheng. Siya ay isang batang doktor na opisyal na sumali sa Beijing 3rd Hospital ngayong taon. Ang kanyang tunay na pangalan ay Janet Chen, at nakasanayan na ng lahat na tawagin siyang Dr. Janet Chen. Siya at si Dr. Hayden Cheng ay nagtatrabaho sa parehong consulting room. Bagamat may kurtina sa gitna para ihiwalay sila, napakalapit din nila. Siguro may ideya talaga siya. May nahuli ba talaga ang batang ito?
Sa pagkakita sa hitsura ni Dr. Jana Chen, lalo na sa pagtingin sa determinadong hitsura sa mukha ni Dr. Jana Chen, biglang nagbago ang mukha ni Dr. Hayden Cheng. Pero agad, nabawi ng hitsura sa kanyang mukha ang kanyang pagiging kalmado. Bagamat ang insidenteng ito ay talagang sinira niya, hindi siya personal na naglabas ng balita sa internet. Bilang isang senior netizen na may higit sa 10 taon ng internet age, nag-aalala siya tungkol sa online na impormasyon. Mayroon pa ring ilang pangunahing sentido komun ng seguridad. Alam niya na kung magpo-post siya online ng direkta sa opisina gamit ang computer ng opisina, tiyak na madaling siyang matagpuan. Para hindi iwanan ang simula at ang dulo, sinadya niyang hilingin kay Mr. Chin na pumunta sa isang black internet cafe para maghanap ng A-machine na naglabas ng balita. Sa kasong ito, kahit na may nakahanap talaga ng network address ng post at natagpuan ang lugar na iyon, walang saysay ito. Walang makakaalam kung sino ang nag-post ng post, at para hindi mag-iwan ng bakas, nagpadala pa siya ng mensahe kay Mr. Chin. Lahat sila ay direktang tinanggal mula sa telepono. Ito rin ang dahilan kung bakit nakapagsalita siya ng may kumpiyansa kanina. Hindi siya naniniwala na si Dr. Jana Chen ay may anumang ebidensya. Dr. Jana Chen, maaari kang kumain ng bigas pero hindi ka maaaring magsalita ng kalokohan, kailangan mong magsalita ng responsable. Tiningnan ni Dr. Hayden Cheng si Dr. Jana Chen ng malamig. Ang huling pangalan ay Cheng, nagpanggap ka lang na hindi ka masyadong malinaw tungkol dito, pero tiningnan ko lang ang iyong browsing history. Hindi ka tumigil sa pag-browse mula noong 10:00 ngayong umaga. Ang mga balita at ulat na iyon. Hindi natakot si Dr. Jana Chen sa nagbabantang mga mata ni Dr. Hayden Cheng, at ngumisi. Sa pag-iisip sa mga tala ng pag-browse na nakita ko kanina, tila may apoy na nagliliyab sa dibdib ni Dr. Chen. Iba ito kay Dr. Wilson Lee nang dumating si Dr. Hayden Cheng sa Beijing 3rd Hospital para sa internship. Si Dr. Chen ay si Dr. Wilson Lee mismo. Ang graduate student sa dulo ay ang tunay na estudyante ni Dr. Wilson Lee, at si Dr. Chen ay nasa ilalim ng patnubay ni Brian Ye sa lahat ng panahong ito, at sa kanyang puso ay itinuring na niya si Brian Ye bilang kalahati ng kanyang guro. Nang makita niya ang balita at ang magulong ulat ng media, naging asul ang kanyang mukha sa galit, pero bagamat galit siya, hindi niya naisip si Dr. Hayden Cheng sa simula. Hanggang kanina lang, narinig ko si Dr. Chen na tanungin si Dr. Hayden Cheng sa pintuan, at nang marinig niya ang walang kahihiyang mga salita ni Dr. Hayden Cheng, talagang nabigo siya. Naglakad siya diretso sa computer ni Dr. Hayden Cheng at tiningnan ang computer ni Dr. Hayden Cheng. Nang matapos niyang basahin ang mga tala ng pag-browse sa web ng mga computer na iyon, biglang namula ang kanyang mga mata, at gusto niyang sumugod palabas at sampilan si Dr. Hayden Cheng ng 2 malalaking sampal. Matapos magsalita si Dr. Che, tumayo siya ng walang pag-aalinlangan. Wow! Ang isang grupo ng mga doktor at nurse na nakatayo sa pasukan ng consulting room ay nagkagulo sa pakikinig sa mga salita ni Dr. Jana Chen. Ang apelyidong Cheng na ito, ay nagbabrowse ng mga bagay na iyon buong umaga. Ang pag-iisip na si Dr. Hayden Cheng ay nasa harap pa rin nila na nagkukunwari na hindi alam, hindi napigilan ng lahat na maggag, na iba sa mga aksyon ni Dr. Hayden Cheng kanina. Talagang nakaramdam sila ng pagduduwal sa pagkakataong ito. Sa partikular, may ilang mas mababait na tao. Kanina lang, naramdaman ko pa rin na si Dr. Hayden Cheng ay isang taong talagang walang ginawa. Nakaramdam siya ng pagduduwal sa loob ng ilang sandali at gustong sampilan ang kanyang sarili sa mukha. Computer. Mga tala ng pag-browse. Sa pagkarinig sa mga salita ni Dr. Chen, biglang nagbago ang mukha ni Dr. Hayden Cheng. Nang lumabas siya para kumain ng tanghalian, hindi niya nakaugalian na mag-shutdown, dahil kailangan niyang bumalik pagkatapos kumain at patuloy na mag-surf sa internet. Ang mas nagpakaba sa kanya ay natuklasan niya na talagang 100 sikreto siya, kaya pinawi niya ang lahat ng ebidensya. Maliban, pero hindi niya binura ang browsing history ng internet. Gayunpaman, bahagya lamang nagbago ang kanyang mukha, at agad niyang nabawi ang kanyang pagiging kalmado. Ano ang ibig sabihin nito? Alam ng lahat na ang mga bagay na ito ay nagdudulot ng napakalaking problema, kaya dahil sa pag-usisa at pag-aalala, tumingin ako. Isa rin itong normal na bagay. Pag-aalala. Sa pagkarinig sa mapagpaimbabaw na mga salita ni Dr. Hayden Cheng, gamulong ang mga tiyan ng isang grupo ng mga tao. Ang apelyidong Cheng na ito, napakapagpaimbabaw at nakakadiri. Tiningnan ni Dr. Jana Chen si Dr. Hayden Cheng, na kalmadong ipinagtatanggol ang kanyang sarili ng walang kahihiyan. Naramdaman lang niya na sisubog na ang kanyang mga baga. Hindi niya talaga inaasahan na dapat mayroong ganoong walang kahihiyang tao sa mundong ito. Para sa lahat ng ito, at nagdadahilan pa rin ako dito.
Pagkalipas ng ilang sandali, pinigilan ni Dr. Chen ang kanyang panloob na galit at ang paghimok na umakyat at sampelan si Dr. Hayden Cheng at sampelan sa mukha. Hindi talaga problema na mag-browse ng balita dahil sa pag-usisa, pero lahat tayo ay nakalipas na ng 11 o'clock sa bagay na ito. Nalaman mo lang ito sa isang pagkakataon, at nagsimula kang mag-browse ng mga webpage na iyon pagkatapos lang ng alas 9 at alas 10, at nag-browse ka rin sa post sa forum na unang naglabas ng balita. Anong masasabi mo? Ayaw mo bang magdahilan? Tingnan ko kung hanggang kailan ka makakapagdahilan. Tingnan ko kung paano ka makikipagtalo ngayon. Tinitigan ni Dr. Janet Chen si Dr. Hayden Cheng ng malamig. Kung hindi lang siya kumalma nang makita niya ang browsing history ni Dr. Hayden Cheng at basahin ng seryoso ang lahat ng kanyang browsing history, natalo na sana siya sa kawalang hiyaan ni Dr. Hayden Cheng. Wow! Wow! Nagsimula akong mag-browse pagkatapos ng alas 9. Sa oras na iyon, dapat ay kalalabas lang ng material na ito, at maraming media ang hindi pa nag-uulat nito. Nagkagulo ang lahat ng mga doktor. Tiningnan nila si Dr. Hayden Cheng isa-isa, at nagsimulang tumaas ang apoy ng galit sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, halos sumang-ayon na ang lahat na si Dr. Hayden Cheng ang dapat na oras na ito. Ang may akda ng bagay na ito. Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Dr. Hayden Cheng, at biglang lumiit ang kanyang mga pupil. Hindi niya talaga inaasahan na mayroong ganoong kalaking butas na naiwan sa kanyang computer, at nahuli pa ng maliit na Dr. Chen ang butas na ito. Ang apelyido ay Cheng, ano pa ang masasabi mo ngayon? Nagngangalit ang mga ngipin ni Dr. Che at tinitigan si Dr. Hayden Cheng, halos sumabog sa apoy. Anong ibig sabihin nito? Ako ay isang taong mas nagbibigay pansin sa balita, kasalukuyang mga pangyayari at iba't ibang chismis. Napansin ko ang bagay na ito ng mas maaga kaysa sa iyo, at hindi ito malaking bagay. Bukod dito, ang pagtuklas sa ganitong uri ng bagay ay may kaugnayan dito. Tiyak na bibigyang pansin ko ang reputasyon ng aming departamento. Mabilis ang reaksyon ni Dr. Hayden Cheng. Matapos bahagyang magbago ang kanyang mukha, agad niyang nabawi ang kanyang pagiging kalmado. Natigilan si Dr. Janet Chen. Natigilan si Dr. Che. Natigilan ang lahat ng mga doktor sa likod nila. Nakakita na sila ng walang kahihiyan, hindi pa nakakita ng ganoong walang kahihiyan. Para sa lahat ng ito, iniisip pa rin ni Dr. Hayden Cheng na magtanggi. Para sa ganoong malayo sa katotohanang dahilan, makapagsalita pa rin si Dr. Hayden Cheng. Paano kaya ganoon kakapal ang mukha ng taong ito? Paano kaya ganoon kawalang hiya ang isang tao? Kung gusto mong magdagdag ng krimen, walang mali dito. Sa pagkakita sa lahat na natigilan, lalong naging mapagmataas ang hitsura sa mukha ni Dr. Hayden Cheng, hindi napigilan ng kanyang puso na pumalakpak para sa kanyang reaksyon at katalinuhan kanina, nagpakita ang kanyang mukha ng isang paghipo ng kalungkutan. Tumingin, mahal na mga kasamahan, alam ko na lahat kayo ay nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa akin dahil sa nangyari noong gabing iyon. Talagang nagkamali ako tungkol sa bagay na iyon. Tumahimik ka. Sa pagkakita na si Dr. Hayden Cheng ay walang kahihiyang naadek, at nagsimula siyang gumanap ng walang kahihiyan. Ang implikasyon ay gusto pa rin niyang bigyang katwiran ang kanyang pag-uugali. Hindi na nakontrol ni Dr. Che, at nagbigay siya ng isang marahas na inumin. Natatakot siya na kung titigil siya sa pag-inom kay Dr. Hayden Cheng at patuloy na makita si Dr. Hayden Cheng na gumaganap ng ganoong mapagpaimbabaw at nakakadiring pagganap, talagang susuka siya. Ang apelyido ay Cheng, ito ang katapusan ng bagay na ito. Hindi namin gustong makipagtalo sa iyo, kung ginawa mo ito, alam mo ito ng pinakamahusay sa iyong puso. Malinaw din ang aming mga puso. Tiningnan ni Dr. Che si Dr. Hayden Cheng gamit ang kanyang mga mata, at hindi siya makapaghintay na punitin si Dr. Hayden Cheng sa mga piraso. Gusto ko lang sabihin sa iyo, ang mga tao ay gumagawa ng mga bagay-bagay, at nakikita ang langit. Kung gagawa ka ng ganoong walang utang na loob na bagay, sooner or later ay makakatanggap ka ng kabayaran. Oo, sa apelyidong Cheng, makakatanggap ka ng kabayaran sooner or later. Pinagkakatiwalaan tayo ng husto ni Director Wang at nagmamalasakit ng husto sa atin, magagawa mo pa nga ang mga ganitong bagay. Alam mo ba na ginawa mo ito, hindi lang si Dr. Brian Ye, kundi pati na rin si Director Wang. Alam mo ba na kanina lang, tinawag si Director Wang ni Director Zhao para magbigay ng isang matinding aralin at kailangang pasanin ito. Anong malaking responsibilidad? Sa loob ng maraming taon, inalagaan ka ng husto ni Director Wang, kahit na mayroon kang aso, magiging mature ka. Paano mo matitiis na tradorin si Director Wang ng ganito? Tinuro ng lahat ng mga doktor si Dr. Hayden Cheng at nagmura ng may galit. Walang utang na loob. Kung ikukumpara sa iyong apelyidong Che, ano ako?
Inalagaan siya ng husto ni Director Wang. Sa mga mata ni Director Wang, bukod sa apelyidong Ye, mayroon pa bang iba? Kararating lang ng apelyidong Ye at natanggap ang pagtrato ng Deputy Director. Mayroon siyang hiwalay na klinika. Matagal na siyang kasama ni Director Wang at nagtrabaho ng husto at walang reklamo. Nasa outpatient clinic pa rin siya at nagbabahagi ng parehong klinika sa iba. Ito ba ang tinatawag niyang pangangalaga? Habang mas iniisip ni Dr. Hayden Cheng ang tungkol dito, mas naramdaman niya ang isang hindi komportableng aura na sumulpat sa kanyang puso. Sa pagtingin sa grupo ng mga tao na nagtuturo sa kanya ng may galit, hindi napigilan ni Dr. Hayden Cheng na kumuyam ang kanyang mga kamao. Isang ngisi ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig, hindi na kailangang sabihin na wala kayong anumang ebidensya para patunayan na ginawa ko ang bagay na ito. Kahit na ginawa ko ang bagay na ito, ano ang magagawa ninyo? Saktan ako. Kakagitin ninyo ako. Ikaw. Ang huling pangalan ay Cheng, ako ay. Sa pagkakita sa walang kahihiyang hitsura ni Dr. Cha, sa wakas ay hindi na nakatiis, itinaas ang kanyang kamao, at handa ng labanan ito. Ano man ang responsibilidad na matatanggap niya sa hinaharap, susuntukan niya ang apelyidong Cheng na ito ng 2 suntok ngayon. Mayroong ilang mga tao na nag-iisip sa parehong paraan tulad ni Dr. Che, at lahat sila ay handa ng gawin ito. Binugbog nila si Dr. Hayden Cheng ng direkta, at pinayagan silang umalis. Tumigil. Pero bago pa man itapon ang kanilang mga kamao, narinig nila ang isang sigaw na nagmumula sa likod. Hindi alam ni Dr. Wilson Lee kung kailan, lumitaw siya sa likod. Director Wang. Sa pagkakita kay Dr. Wilson Lee na may madilim na ekspresyon nang hindi niya alam kung kailan siya lumitaw, ang mga mata ni Dr. Che at isang grupo ng mga doktor ay biglang nagpakita ng pagkamangha, at yumuko sila ng duwag. Lalo na ang taong in charge sa outpatient clinic, si Nurse He, na nahihiya sa kanyang puso, halos ibinaba ang kanyang ulo sa kanyang leeg. Hindi inaasahan ni Dr. Hayden Cheng na lilito si Dr. Wilson Lee dito, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, lalo na nang maisip niya ang pangungusap kanina, hindi niya napigilan na makaramdam ng pagkabalisa. Anong ginagawa ninyo? Ano ang hitsura ninyo ngayon? Kayo ba ay mga gangster, mga ruffian? Lumaban kung hindi kayo sumasang-ayon. Tiningnan ni Dr. Wilson Lee si Dr. Che at ang iba pa, at isang bakas ng panghihinayang ang kumislap sa kanyang mga mata, at sinaway niya, hindi kayo nahihiya, sa tingin ko nahihiya kayo. Director Wang, siya. Nang marinig ni Dr. Che at ang iba pa ang saway ni Dr. Wilson Lee, hindi nila napigilan na magpakita ng isang hitsura ng pagdadalamati sa kanilang mga mukha. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at gustong magpaliwanag kay Dr. Wilson Lee. Director Wang, gusto mong maging patas para sa akin. Nagtatrabaho ako ng husto sa klinika, at isang grupo sa kanila ang sumugod ng hindi maipaliwanag. Agresibo nilang itinapon ang maruming tubig sa akin. Hindi inaasahan ni Dr. Hayden Cheng na sasawayin sila ni Dr. Wilson Lee nang umakyat siya, at bahagyang nagulat din ang ekspresyon sa kanyang mukha. Agad, hindi niya napigilan na matigilan sa kanyang puso, na may isang paghipo ng pagdadalamati sa kanyang mukha at nagreklamo kay Dr. Wilson Lee. Tao. Ang apelyidong ito ay Cheng, nagsampa pa nga siya ng kaso sa masama muna. Paano kaya may ganitong walang kahihiyang tao sa mundong ito? Sa pagkarinig na nagsampa pa nga ng reklamo si Dr. Hayden Cheng kay Dr. Wilson Lee, naramdaman lang ng grupo ng mga doktor na saysabog na ang kanilang mga baga, at halos sumabog ang apoy sa kanilang mga mata. Director Wang, ang insidenteng iyon kaninang umaga ay sanhi ni Dr. Hayden Cheng. Naglabas siya ng balita sa internet at naging sanhi ng insidente para mapag-alitan ka. Hindi na nakatiis si Dr. Janet Chen, tumayo, itinuro si Dr. Hayden Cheng at sinabi kay Dr. Wilson Lee. Hindi ako, Director Wang. Ako ay pinagmalupitin. Tiningnan nila ako ng hindi kaaya-aya at sadyang nagbuhos ng maruming tubig sa akin. Paano ko magagawa ang ganitong bagay? Nagmadaling nagsalita si Dr. Hayden Cheng na may pagdadalamati at tapat na ekspresyon, at tumingin kay Dr. Wilson Lee ng same time, Director Wang, alam mo kung ano ako, paano ko magagawa ang ganitong bagay na mapanganib sa reputasyon ng aming departamento. Mali ba ito, natural kong malalaman. Sa pagkakita kay Dr. Hayden Cheng na may taos-pusong ekspresyon sa kanyang mukha, kumislap ang mga mata ni Dr. Wilson Lee na may pagkasuklam. Kung hindi dahil sa bagay ngayon, hindi niya maiisip na si Dr. Hayden Cheng ay ganoong tao. Isang grupo ng mga doktor mula sa departamento ang tumakbo. Paano hindi malalaman ng direktor ng departamento ang tungkol sa ganoong kalaking paggalaw? Halos naglakad sila gamit ang kanilang mga paa sa harap, at sinundan niya sila gamit ang kanilang mga paa sa likod. Iyon nga lang ay hindi siya lumitaw ng direkta kanina.
Gusto rin niyang makita kung ginawa talaga ni Dr. Hayden Cheng ang bagay na ito, at kung ano ang sasabihin ni Dr. Hayden Cheng. Sa kanyang puso, mayroon pa ring bakas ng pagnanais, umaasa na ang bagay na ito ay talagang hindi ginawa ni Dr. Hayden Cheng, ngunit sa kasamaang palad, ang resulta ay labis na nakakadismaya. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, halos walang duda tungkol sa bagay na ito. Sa sandaling marinig niya si Dr. Chen na sabihin ang halos mga ebidensya ng bakal, halos sumugod siya pasulong, Shan Cheng Goliang, ang walang utang na loob na buwisit na ito, ay nagkaroon ng malaking sampal sa mukha. Inalagaan siya ng mabuti ni Dr. Wilson Lee, paano niya magagawa ito? Mga bagay-bagay para ilagay siya sa hukay. Pero sa wakas ay kinontrol niya ang kanyang sarili. Hindi lang niya kinontrol ang kanyang sarili, kundi tumayo rin siya at sinaway si Dr. Che at ang iba pa na malapit nang mawalan ng kontrol, at sinaway silang muli. Alam niya na si Dr. Che at ang iba pa ay tinatakan bilang Goliang sa pagkakataong ito. Bukod sa panandaliang paghinga sa larawan, walang kahulugan, at magdudulot ito sa kanila ng maraming problema. Tulad ng sinabi ni Dr. Hayden Cheng, wala silang malinaw na ebidensya na ginawa ni Dr. Hayden Cheng ang bagay na ito. Kahit na ginawa ni Dr. Hayden Cheng ito, hindi sila maaaring tawaging Goliang. Mula sa isang legal na punto ng view, ang lahat ay may kalayaan sa pagsasalita. Naglabas ng balita si Dr. Hayden Cheng dahil sa kanyang kalayaan sa pagsasalita. Gayunpaman, kung tatatakan ni Dr. Che at ng iba pa si Goliang, ito ay magiging isang paglabag sa batas at magdudulot ng pinsala sa iba. Hindi lamang mapaparusahan ng batas, kundi maaari ring maparusahan ng ospital, na magkakaroon ng masamang epekto sa ospital. Kung walang anuman sa mga normal na panahon, pero ngayon, kapag darating ang visit and exchange team sa Wellington Hospital, maaari itong magdulot ng maraming problema. Kaya naman, agad niya silang sinigawan. Hindi niya iniisip na sulit ito. Si Dr. Che at ang iba pa ay ang kanyang mahuhusay na kasamahan at ang kanyang mahuhusay na subordinate. Hindi sila karapat-dapat na magdusa ng mga hindi kinakailangang parusa at kahihinatnan para sa mga taong tulad ni Dr. Hayden Cheng. Ang dahilan kung bakit sinaway niya sila pagkatapos pigilan ang kanilang paghimok ay dahil nag-aalala si Dr. Wilson Lee na magiging impulsive sila sa hinaharap, at umaasa na maaalala nila ang kanyang saway ngayon at pigilan ang paggawa ng ganoong impulsive na mga bagay na bobo sa hinaharap. Kung wala kang huling resort, huwag kang gumawa ng kahit ano gamit ang iyong kamao. Director Wang. Natigilan si Dr. Hayden Cheng sa loob ng ilang sandali, at pagkatapos ay binuka muli ang kanyang bibig ng medyo sabik, gustong magpaliwanag muli at makipagtalo tungkol sa isang bagay. Sinabi mo lang na alam ko kung sino ka, pero hindi ko ito alam hanggang ngayon. Pinutol ni Dr. Wilson Lee si Dr. Hayden Cheng, na may isang hindi nakatagong hitsura ng pagkasuklam sa kanyang mga mata, pero nagkamali ka kanina lang. Hindi nila kayang gawin sa iyo, o hindi ka nila kayang talunin, o hindi ka nila kayang kagatin. Hindi ko lang gagawin dahil hindi ito sulit. Anong ginagawa ninyong nakatayo dito? Hindi ba nakakahiya iyon? Matapos magsalita si Siyang Cheng Goliang, bumaling si Dr. Wilson Lee at tumingin kay Dr. Che at sa kanila. Sa isang, wow, mabilis na bumaling at umalis ang isang grupo ng mga doktor. Nang umalis sila, ang kanilang mga mukha ay walang uri ng pagdadalamati at galit kanina. Sumulyap ang kanilang mga mata kay Dr. Hayden Cheng na may bahid ng panunuya, at sa kanilang mga puso ay naramdaman nilang lahat ang isang masaya at nagpapasiglang pakiramdam. Mula sa sinabi ni Dr. Wilson Lee kanina, alam nilang lahat na alam ni Dr. Wilson Lee ang tunay na mukha ni Dr. Hayden Cheng at naramdaman ang pagkasuklam at nakamamatay na attitude ni Dr. Wilson Lee kay Dr. Hayden Cheng. Oo, hindi ka namin madadala kay Dr. Hayden Cheng, pero paano naman si Director Wang Yanchao? Hindi ba niya kayang gawin sa iyo ang kahit ano? Ngumisi si Dr. Che sa kanyang puso. Ang tingin ni Dr. Hayden Cheng, sa pagtingin sa likod ni Dr. Wilson Lee na umaalis ng hindi lumingon, biglang naging mapatla ang kanyang mukha. Nakasara ang mga bintana ng koridor ng ospital at walang malamig na hangin na pumasok, pero tila nararamdaman ni Dr. Hayden Cheng ang isang ginaw na sumugod papunta sa kanyang mukha, isang paghipon ng panghihinayang ang biglang lumitaw sa kanyang puso, na pinagsisisihan kung siya ay masyadong impulsive para gawin ang desisyon kaninang umaga. Hindi, kahit na walang ganoong bagay, dahil sa pagkiling ng matandang may apelyidong Wang kay Ye, pagkatapos malaman ang pagtatalo sa pagitan niya at ni Ye, sooner or later ay guguluhin niya siya na si Dr. Hayden Cheng. Sa kasong iyon, ano ang mali sa paggawa nito ni Dr. Hayden Cheng? Ang apelyidong Wang, tingnan ko kung mapoprotektahan mo ang apelyidong Ye sa pagkakataong ito. Ang panghihinayang sa mga mata ni Dr. Hayden Cheng ay nawala lamang sa isang iglap, at pinalitan ito ng isang mas malalim na sama ng loob.
Sa paglipas ng panahon, hindi lamang bumaba ang iba't ibang negatibong balita at balita tungkol kay Brian Ye, kundi tumaas pa ito. Parami ng parami ang media na nagsimulang magulat ng mga balita tungkol kay Brian Ye. Ang mga tanong tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Brian Ye bilang isang translator para sa Wellington Hospital ay tumataas din at nagiging mas matindi. Sa harap ng parami at matinding pagdududa, maraming tao ang nag-iisip na dapat palitan ang pagsasalin ni Brian Ye. Tiyak na hindi maaaring baliwalain ng Beijing Third Hospital ang mga boses ng napakaraming pagtutol ng mga tao at mag-isa. Kahit na ang mga kasamahan ni Brian Ye na hindi gaanong nagbigay pansin sa balita sa simula, matapos panoorin ang pag-unlad ng sitwasyon, ay nagsimulang mag-alala. Lalo na nang marinig nila na ang mga leader ng ospital ay sama-samang pumunta kay Dean Zhao at hiniling kay Dean Zhao na palitan siya, at tinawagan din ng mga leader sa itaas si Manuel Zhao at hiniling sa kanya na palitan siya, mas nag-alala pa sila at naramdaman na ang gawain ni Brian Ye ng pagsasalin ay maaaring talagang hindi ligtas, at mas kinasusuklaman niya si Dr. Hayden Cheng, ang salarin. Labis na pinagsisihan ni Director Wilson Lee na halos asul na ang kanyang mga bituka. Kung alam niya na magkakaroon ng isang buwisit tulad ni Dr. Hayden Cheng sa departamento, hindi niya sasabihin sa mga taong iyon kung bakit nag-leave si Brian Ye. Habang pinagsisisihan ang kanyang puso, lalong lumakas ang pagkasuklam sa kanyang puso kay Dr. Hayden Cheng, at lalong lumakas ang kanyang determinasyon sa kanyang puso. Sa malaot madali, tiyak na aalagaan niya si Dr. Hayden Cheng. Hindi siya gagamit ng anumang bastos at maruming paraan tulad ni Dr. Hayden Cheng, pero naniniwala siya na ang isang bastos at maruming tao tulad ni Dr. Hayden Cheng ay tiyak na hindi palaging magiging malinis at matatag sa kanyang trabaho. Isang araw, tiyak na gagawa siya ng ilang pagkakamali, kung gayon, ito ay magiging kapag nilinis siya ni Dr. Wilson Lee. Gayunpaman, sa ikinagulat ng lahat, hindi pa gumagawa ng anumang tugon ang Beijing Third Hospital. Tila ang mga lumalalang balita at pagdududa na ito ay hindi makikita. Maraming tao ang gustong makita ito at isipin na mangyayari ito. Hindi nangyari ang mga pagpapalit. Tungkol naman sa bida na si Brian Ye, na iniulat ng lahat, ibinunyag ng iba't ibang ulat, at hindi na matiis, hindi pa siya lumalabas mula simula hanggang wakas, at walang anumang tunog. Natural na hindi nasiyahan ang media sa reaksyon ng Beijing Third Hospital. Ano ang ibig sabihin nito, baliwalain sila? Napalakas ng kanilang tawag, nagpanggap pang ang bingi ang kabilang partido. Hayaan silang kumanta ng one-man show. Bilang resulta, ang ilan sa mga media, na orihinal na sumali lamang sa kasiyahan at sumunod upang magulat sa insidenteng ito, ay naging mas matindi sa kanilang pananalita laban sa North Suburbs Third Hospital. Maraming tao pa nga ang direktang nagtatak kay Manuel Zhao ng, para sa kanilang sariling pagkamakasarili, kumikilos sa kanilang sarili, anuman ang pangkalahatang sitwasyon. Hindi alam ang pangkalahatang ideya, at maraming tao ang sumulat ng mga artikulo na nagsasabi na ang gawaing ito ni Manuel Zhao ay magpapahiya sa bansa ng Pilipinas at gagawing unang pagbisita ng Wellington Hospital sa exchange team na isang komunidad ng medisina ng China. Biro. Kahit na sa kalaunan, inimbitahan nila ang iba't ibang eksperto sa medisina na tumayo at magsalita ng direkta, na sinasabi na ang Beijing Third Hospital sa bagay na ito ay kumakatawan sa propesyon ng medisina ng China, at kailangan nilang maging mas maingat. Sobrang random. Sa madaling salita, hanggat ang sombrero ay, si Manuel Zhao, ang dean ng Northern Suburbs Third Hospital, ay ikakabit kay Manuel Zhao, at ang maruming tubig ay ibubuhos kay Manuel Zhao. Anyway, hanggat hindi nakikinig si Manuel Zhao sa kanila, kung hindi mo babaguhin ang iyong desisyon, kung hindi mo aalisin si Brian Ye, hindi mo lang alam ang pangkalahatang sitwasyon, nagpapatuloy ka lang sa iyong sariling paraan, at tiyak na pagsisisihan mo ito. Sa wakas, sa patuloy na pagbubunyag ng media at iba't ibang nagtatanong na artikulo. Sa gitna ng nagngangalit na mga boses, dumating ang panahon isang araw bago ang pagbisita ng delegasyon ng Wellington Hospital Exchange. Sa araw na ito, kasunod ng mga salita ng mga nauugnay na leader sa itaas, at pagkatapos kumpirmahin na hindi babaguhin ni Manuel Zhao ang kanyang isip sa parehong oras, sa wakas ay namatay ang media. Gayunpaman, sa kanilang mga puso, puno pa rin sila ng sama ng loob sa 3rd Beijing Hospital at kay Manuel Zhao. Handa na silang panoorin ang mga biro ni Brian Ye, panoorin ang mga biro ng North Suburb 3rd Hospital, naghanda pa nga sila ng lahat ng uri ng mapait at mapanuyang artikulo pagkatapos magpakoloko si Brian Ye at gumawa ng biro. Gusto kong makita, sino ang apelyidong Ye. Gusto kong makita kung paano magtatapos ang Beijing Third Hospital pagkatapos ng biro na ginawa ng apelyidong Ye.
Ang mga pinuno ng mga news media na nagulat ng balita tungkol kay Brian Ye at nagpasabog ng impormasyon ni Brian Ye ay ngumisi sa kanilang mga puso, naghihintay para sa susunod na piging. Ang apelyido ay Ye, makikita ko kung paano ka mamamatay sa susunod. Dr. Wilson Lee, Manuel Zhao, kayong dalawang walang prinsipyong matanda, gusto ninyong ipasan kay Brian Ye ang ganoong mabigat na responsibilidad, maghintay lang kayong magsisi. Isang taong nagpapatalas ng kanyang baril at naglalaan ng oras para mag-aral ng English. Ang isang taong hindi nang ahas na iulat ang pangalan ng kanyang universidad para ipaalam sa lahat, maaari ring kumilos bilang pangunahing interpreter para sa pagtanggap. Anong biro? Bilang tagapagpasimuno, naghihintay din si Dr. Hayden Cheng para sa susunod na piging. Bagamat hindi alam ni Dr. Hayden Cheng kung ano talaga ang antas ng English ni Brian Ye, dahil hindi pa siya nakapagsasalita ng English kay Brian Ye, pero sa kanyang puso ay napagpasyahanan niya na ang antas ni Brian Ye ay tiyak na hindi masyadong maganda. Kung napakagaling ng English ni Brian Ye, ayos na sana siya sa trabaho at sa buhay. Kukuha sana siya ng English at gagamit ng ilang profesional na bokabularyo para ipakita ang kanyang pagiging profesional. Pero si Brian Ye, mula ng 3rd North Suburb Hospital pagkatapos ng trabaho, halos hindi ako nagbitiw ng isang salita. Kung talagang magaling si Brian Ye, at kung anong uri ng magandang paaralan ang pinuntahan niya, natatakot ako na naipahayag na sana ito kahit saan, at hindi ako makapaghintay na sabihin na alam ng lahat, paano niya ito magagawang ganoon kamisteryoso tulad ni Brian Ye. Tinanong siya ng iba ng ilang beses tungkol sa kung anong paaralan siya nagtapos, at hindi nila sinabi sa sino man ang tungkol dito. Director Zhao, gusto mo bang palitan ang pagsasalin? Naging abala ang opisina ni Dr. Allison Zhao nitong mga nakaraang araw. Si Dr. Wilson Lee, ang direktor ng Departamento ng Neurosurgery, na mukhang haggard, ay tiningnan si Dr. Allison Zhao na may nag-aalalang hitsura. Nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng ganoong mainit na talakayan tungkol sa translator na nagngangalang Brian Ye. Natural na hindi maaaring walang alam siya, ang direktor ng neurosurgery. Bilang pangunahing target ng pagbisitang ito sa Wellington Hospital ang direktor ng Departamento ng Neurosurgery, naramdaman ni Dr. Wilson Lee nitong mga nakaraang araw. Ang kaluwalhatian na hindi ko pa naranasan noon, naramdaman ko rin ang napakalaking pressure. Sa simula, palagi niyang iniisip na gagawin niya ng maayos ang kanyang trabaho, at magtitiwala na lang ang ibang partido sa mga pagsasaayos ni Dean Manuel Zhao. Sa makatuwid, kahit na maraming ingay sa labas nitong mga nakaraang araw, hindi niya ito binigyang pansin. Ang mga abala sa simula ay hindi napagtanto ang kahalagahan ng pagsasalin. Pero ngayon inayos niya ang trabaho ng susunod na ilang araw sa departamento, at sa wakas ay nakapagpahinga siya ng kaunti. Nang maisip niya ang pagdating ng expert team mula sa Wellington Hospital bukas, baka gusto niyang makilala ang world-class staff ng siya ay isang eksperto, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Bigla niyang naalala na ang Brian Ye na ito ay mula sa Department of Respiratory Medicine. Hindi mahalaga kung magaling ang English ng taong ito, magagawa ba niyang isalin ang kanilang neurosurgery professional content? Ito ay isang bagay ng katumpakan. Kung hindi sapat na profesional ang pagsasalin, magiging biro ito. Lalo na para sa mga taong karaniwang hindi magaling sa English tulad niya at kailangang umasa sa pagsasalin, talagang napakahalaga ng pagsasalin. Nagmadali siyang alamin ang impormasyon tungkol kay Brian Ye. Hindi mahalaga ang paghahanap na ito, halos hindi niya siya tinakot na mahimatay. Ang taong ito ba ay isang internist, o siya ay mula sa isang paaralan ng Pheasant? Nitong mga nakaraang araw ka lang nag-leave para mag-aral ng English. Hindi ba siya pinapatay nito? Kaya nagmadali siyang pumunta kay Manuel Zhao at humingi ng interpreter, pero pagkarinig ni Manuel Zhao na pinag-uusapan niya ang pagpapalit ng interpreter, wala man lang siyang pagkakataong magsalita. Naisip niya ito, at si Dr. Allison Zhao lang ang maaaring makapagpabago ng isip ni Manuel Zhao. Bagamat hindi leader si Dr. Allison Zhao, walang duda na siya ang pinakamahalagang bagay sa bagay na ito. Kahit na si Manuel Zhao ay hindi maaaring mag-isip ng walang ingat tungkol dito, dahil alam ng lahat na ang mga tao mula sa Wellington Hospital ay narito para kay Dr. Allison Zhao. Bakit palitan ang pagsasalin? Itinaas ni Dr. Allison Zhao ang kanyang ulo. Director Zhao, nakita mo ba ang mga ulat na iyon sa internet? Bakit gusto mong lumiko? Natigilan si Dr. Wilson Lee sa loob ng ilang sandali, at pagkatapos ay may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha, tila sinasabi ng internet na tila hindi masyadong magaling sa English si Brian Ye. Kilala mo ba si Brian Ye? Tanong ni Dr. Allison Zhao. Hindi ko alam. Natigilan si Dr. Wilson Lee sa loob ng ilang sandali, na may isang hitsura ng pagdududa sa kanyang mga mata.
Biglang tinanong ni Director Zhao kung ano ang ginagawa nito. Ang mahinang English ni Brian Ye ay may kinalaman sa kung kilala niya siya o hindi. Kilala mo ba si Brian Ye? Tanong ni Dr. Allison Zhao. Hindi ko maintindihan. Nararamdaman ni Dr. Wilson Lee na naguguluhan si Director Zhao. Hindi niya siya kilala. Saan niya nalaman? Dahil hindi mo alam o naiintindihan, bakit mo sinasabi na hindi magaling ang English ng mga tao? Tanong ni Dr. Allison Zhao. Pero ang mga media na iyon. Sinabi rin ng mga media na iyon na dapat tanggapin ng ating mga doktor ang red envelope para sa operasyon. Kung hindi ka tatanggap ng red envelope, hindi ka nila bibigyan ng magandang operasyon. Nakatanggap ka ba ng red envelope mula sa mga pasyente? May isang ngisi sa sulok ng bibig ni Dr. Allison Zhao. Natural, alam din niya ang mga chismis tungkol kay Brian Ye nitong mga nakaraang araw. Mayroong pang ang maraming media at mga leader ng ospital na natagpuan siya sa pamamagitan ng iba't ibang channel, na humihiling sa kanya na ipahayag ang kanyang mga pananaw at tumulong na kumbansihin si Manuel Zhao. Sa magulong media at sa mga leader na bulag na naniniwala sa mga ulat ng media na ito at hindi makatwirang nag-aalala tungkol sa kanila, hindi niya nakita ang isa. Tumugon lang siya ng isang ngisi at ang linya sa kanyang puso, hanggal. Paano ito magiging posible? Ang mga koridor ng aming ospital at ang pintuan ng operating room ay nilagyan ng mga kamera. Sino ang nangahas na tumanggap ng mga red envelope? Kahit na walang kamera, hindi ko maaaring tanggapin ang mga red envelope. Sabi ni Dr. Wilson Lee, hindi napigilan na kumondensasyon ang ekspresyon sa kanyang mukha, sa wakas ay naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ni Dr. Allison Zhao na umikot sa ganoong kalaking bilog. Walang duda na napaka-reasonable ng mga salita ni Dr. Allison Zhao. Ang mga salita ng media ay hindi masyadong kapani-paniwala sa maraming kaso, pero nararamdaman pa rin niya na may ilang problema sa kanyang puso. Binuka niya ang kanyang bibig at gustong magsabi ng isang bagay para kumbansihin si Dr. Allison Zhao. Pero pinutol na siya ni Dr. Allison Zhao ng direkta, Director Lee, kung ito ay isang problema sa pagsasalin, kung gayon hindi na kailangang pag-usapan ito. Palitan ng pagsasalin. Biro. Sino sa mundong ito ang mas angkop para sa pagsasalin na ito kaysa kay Brian Ye? Isang ngisi ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Dr. Allison Zhao. Mag-aalas 8:30 na, at malapit na ang oras para pumunta sa ospital para makipagkita kay Director Zhao at sa iba pa. Matapos maligo ng malamig, kumuha si Brian Ye ng isa pang mangkok ng pinakuloang dumplings at huminga ng malalim. Sinuri niya ang oras sa kanyang relo, tumayo, bumaling at naglakad papunta sa silid. Ang mga susando sa Wellington, natural, imposibleng dumiretso siya sa laban na nakasuot ng t-shirt at pantalon tulad ng kanyang suot ngayon, at dapat mas formal ang mga damit. Anyway, dahil pumayag na sila kay Manuel Zhao at Dr. Wilson Lee na gawin ang pagsasali na ito, dapat nilang gawin ang kanilang makakaya para magawa ng maayos ang mga bagay-bagay. Sa pananaw ni Brian Ye, bahagi rin sila ng kanyang mga tungkulin. Uri. Sa pagsusuot ng tanging formal na short, pantalon at sapatos na katad, maingat na sinuklay muli ni Brian Ye ang kanyang buhok, sinuri ang kanyang hitsura, at tiniyak na walang mali bago bumaling at naglakad papunta sa pinto. Sa puntong ito, hindi dapat masyadong barado ang daan. Aabutin ng mga 20 minuto para makarating sa ospital, at marami pang oras. Nang umalis sa bahay, sinuri muli ni Brian Ye ang oras sa kanyang relo at nakahinga ng maluwag para tiyakin na okay ang oras. Bagamat mas maginhawa para kay Brian Ye na magmaneho diretso sa airport, bilang isang miyembro ng reception team at ang pangunahing translator, kailangan niyang makipagkita kay Din Zhao at sa mga leader na responsable para sa pagtanggap bago pumunta sa airport ng sama-sama. At simula sa araw na ito, hindi na niya gagamitin ang kanyang personal na oras hanggang sa sandaling umalis ang mga tao ng Wellington Hospital Visit and Exchange Team. Dapat siyang manatili sa mga miyembro ng Wellington Hospital araw-araw para maging interpreter siya anumang oras. Kahit na matulog siya sa gabi, hindi siya maaaring masyadong malayo. Ito rin ang isa sa mga mahahalagang dahilan kung bakit paulit-ulit na tinutulan ni Brian Ye ang paglilingkod bilang isang translator. Ang ganitong trabaho at mga gawain na walang personal na oras ay hindi lamang nangangahulugan na hindi niya maaaring gamutin ang mga sakit at iligtas ang mga tao sa klinika, ngunit nangangahulugan din ito na hindi siya maaaring magsanay. Ito ay partikular na mahirap para sa kanya na tanggapin. Kung hindi dahil sa pabor ni Manuel Zhao at Dr. Wilson Lee, nagsalita na sila. Kung wala siyang paraan para tumanggi, tiyak na hindi niya papasanin ang ganoong walang utang na loob at nakakagambalang mga gawain sa trabaho. Habang minamaneho niya ang kotse papunta sa ospital, inisip ni Brian Ye ang tungkol sa kanyang buhay at mga natamo sa nakalipas na ilang araw, at isang hitsura ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha.
Sa nakalipas na ilang araw nang humingi siya ng leave, natural na hindi talaga siya maaaring pumunta sa tuition English, kahit na ito ay profesional na English. Para sa kanya, hindi ito kinakailangan. Kailangan niyang sabihin kay Dr. Wilson Lee ang dahilan ng leave. Maging ito man ay English o neurosurgery professional English, bagamat hindi siya nang ahas na sabihin kung gaano kagaling, pero bilang isang translator, isinasalin ang mga salita ng mga doktor sa Wellington at Manuel Jiao, sa kanyang pananaw, wala pa ring problema. Huwag magsalita ng English, kahit na Spanish, French, German. Wala siyang problema. Sa mga tuntunin ng wika, naisip ni Brian Ye na mayroon pa rin siyang ilang talento at kumpiyansa. Sa nakalipas na ilang taon, sinundan niya ang matanda sa Hilaga at Timog, halos sa karamihan ng mga bahagi ng mundo. Ang nagpangyari kay Brian Ye na ipagmalaki at mamangha ang matanda ay hindi ang talento sa medisina at kakayahan sa pag-aaral ni Brian Ye, kundi ang wika. Talento at kakayahan sa pag-aaral. Tuwing pupunta si Brian Ye sa isang lugar, halos matutunan niya ang wika ng lugar, at mabilis siyang nagsasalita ng eksakto tulad nila, sapat na katulad para isipin ng mga lokal na doon siya ipinanganak at pinalaki. Bihira para kay Brian Ye na magpahinga ng ilang araw. Natural, imposibleng sayangin ni Brian Ye ang ilang araw na ito nang walang kabuluhan. Sa nakalipas na ilang araw, maituturing si Brian Ye bilang isang kompletong pag-urong. Maliban noong unang araw, bumili siya ng ilang dumplings at noodles mula sa isang kalapit na maliit na Life supermarket. Nitong mga nakaraang araw, hindi pa siya nakakalabas ng pinto sa loob ng isang araw. Bukod sa pagsasanay, pinatatag niya ang pangalawang pagkakataon araw-araw. Ang kaharian, pati na rin ang pagsasanay ng one-beast boxing, at ang paraan upang maunawaan ang paggamit at kontrol ng mga bagong kapangyarihan, ay ang magbasa at umunawa sa bahay. Sa gitna ng proseso, masasabing ganap siyang nakahiwalay sa mundo. Bukod sa mapagmahal na pagbati mula kay Dr. Wilson Lee at Nurse Olga Su, hindi pa siya nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Matapos ang ilang araw ng kumpletong pag-urong sa ganitong paraan, nakakuha siya ng malaki. Sa ngayon, karaniwang ganap na niyang naangkop at napagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng pangalawang layer. Hindi na niya mararamdaman na hindi siya pamilyar sa pangalawang layer tulad ng araw na sumabog siya, at sa mga hindi sinasadyang pagsasanay na ito, bago. Paalalahanan din siya ng kanyang kagamitan sa pagsasanay ng isang bagong layunin sa pagsasanay, na kung saan ay ang kontrol ng lakas ng pagsasanay. Lumabas na ginamit niya ang mga kagamitang iyon para sanayin ang kanyang pisikal na stamina, pero ngayon habang sumusulong siya sa pangalawang antas, walang kahulugan ang mga pisikal na pagsasanay na iyon, pero para sa kanya ngayon, ang kontrol ng lakas ay naging isang napakahalagang bagay. Marahil sa paningin ng maraming tao, ito ay hindi kapanipaniwala at lubhang nagtataka. Anong uri ng kontrol ang kailangan ng kapangyarihan? Ang kapangyarihan ay iyong sarili. Maaari kang gumamit ng mas maraming puwersa hanggat gusto mo. Paano mo ito makokontrol? Ganoon din ang iniisip ni Brian Ye noon, kaya hindi niya kailanman naisip ang tungkol sa problemang ito. Pero sa pagsulong ng Longevity Secret Art, nagsimulang malaman ni Brian Ye na ang kapangyarihang orihinal niyang naiintindihan ay ang pinakapababaw at primitive na kapangyarihan lamang. Pero ang kapangyarihang dala ng pangalawang longevity formula ay isang mas mataas na antas ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay mas malakas at mas suwail. Dapat itong sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay upang magamit ang kapangyarihang ito ng mas sensitibo at i-maximize ang kapangyarihang ito. Kahit na ang pinakamadaling paraan para i-maximize ang iyong lakas ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay para gawin ito. Hindi na kailangang banggitin, ang paggamit ng puwersang ito ay hindi lamang ang pinaka-primitive na matigas na karahasan, kundi pati na rin ang mas komplikadong talino, lambot, at iba pa, na nangangailangan ng patuloy na pagpapagaan. Bilang karagdagan sa mga nabanggit na natamo mula sa paglilinang, ang mga natamo sa tradisyonal na Chinese medicine sa nakalipas na ilang araw ay naging malaki rin. Sa nakalipas na ilang araw, maliban sa paglilinang, halos nasa dagat ng mga libro si Brian Ye. Mula nang pumunta sa 3rd Northern Suburb Hospital, hindi pa tumitigil si Brian Ye sa pag-aaral at pagbabasa araw-araw, pero medyo nakakalat pa rin ang oras, at hindi pa rin sapat ang kabuoang oras para sa pagbabasa. Sa nakalipas na ilang araw, dumating si Brian Ye para magbayad para dito. Para maiwasan na tanggihan dahil sa ilang pangunahing pagtatasa at pangunahing katangian kapag sinamba niya si Qin Hanmin bilang kanyang guro sa hinaharap, inilagay ni Brian Ye ang lahat ng oras sa nakalipas na ilang araw sa Chinese medicine, bagamat ang kahulugan ng mga lolo't lola ng Tang family ay tila ito ay tiyak na tatanggapin siya ni Qin Hanmin bilang isang estudyante, ngunit hindi pa rin maiwasan ni Brian Ye, hindi siya isang taong sanay na ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa iba.
Sa ganitong baliw na reading mode, pagkatapos ng ilang araw, naramdaman ni Brian Ye na nakakuha siya ng malaki. Hindi lamang siya natuto ng mas marami at mas komprehensibong pangunahing kaalaman tungkol sa Chinese medicine, kundi nagkaroon din siya ng mas malalim na pag-unawa sa ilang mga teorya ng Chinese medicine. Tila kailangan ko pa ring maglaan ng mas maraming oras para magpahinga at mag-aral sa hinaharap. Tungkol sa epekto ng pag-aaral, mas mainam pa rin na bilugan ang oras na tulad nito. Mas mainam na mag-aral ng seryoso. Pagkatapos ng lahat, masyadong maikli ang oras para mag-aral at umunawa ng sistematiko. Matapos suriin ang ani nitong mga nakaraang araw, palihim na naisip ni Brian Ye na pagkatapos umalis sa North Suburb 3rd Hospital sa hinaharap, kung gusto niyang maghanap ng isa pang trabaho, kakailanganin niyang mag-apply para sa mas maraming oras ng pahinga para matutunan ang mag-recharge at mapabuti iyong sarili. Pasukan ng 3rd Hospital ng Beijing. Sa isang medium-sized na boss, tinulungan ni Manuel Zhao si Wency Zhang, Dr. Allison Zhao, at isang direktang leader at assistant leader ng Departamento ng Kalusugan na maupo sa pangalawang hanay ng mga upuan. Old Zhao, hindi pa ba dumarating ang Dr. Brian Ye na ito? Tiningnan ng leader ang relo sa kanyang palso at sumimangot. Director Feng, dapat ay malapit na. Hindi pa dumarating ang oras. Huwag kang mag-alala, on time si Dr. Brian Ye. Sabi ni Manuel Zhao na may ngiti ng mabilis. Ito ang unang pagkakataon para sa Wellington Hospital na bisitahin ang Huaxi Estate. Natural na imposibleng walang sabihin ang mga nauugnay na leader ng Huaxi Estate. Para ipakita ang kanilang kahalagahan sa Wellington Hospital Exchange Delegation, nagpa siya ang mga leader na hayaan si Director Feng na ito Yanjing City pagkatapos ng ilang pagtimbang. Natanggap ng direktang pamumuno ng Department of Health ang pagtanggap. Si Director Feng ay hindi lamang ang direktang leader ni Manuel Zhao, kundi pati na rin ang pinakamataas na taong in charge sa pagtanggap ng pagbisita sa Wellington Hospital. Sa makatuwid, sa harap ni Director Feng, dapat ding maging maingat si Manuel Zhao. Talagang sapat na ang frame ng Dr. Brian Ye na ito. Dumating ng maaga ang lahat at naghihintay na lang sa kanya. Isang ngisi ang lumitaw sa sulok ng bibig ng assistant ni Director Feng. Assistant Zeng, Director Feng, si Dr. Brian Ye ang aming ace doctor sa Department of Respiratory Medicine, at baka medyo abala ang kanyang mga gawain. Pasensya na po. May ilang kabastusan. Hihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa para sa kanya. Mabilis na tumayo ang assistant ni Manuel Zhao na si Wency Zhang at tumawa. Abala. Paano ko narinig na nag-leave siya ilang araw na ang nakalipas? Ngumisi si Assistant Zeng. Sumimangot din ang mga kilay ni Director Feng. Masyadong nag-aatubili ang dahilan ni Wency Zhang. Ang mga gawain ni Brian Ye ay nagngangalit nitong mga nakaraang araw. Tinawagan pa nga niya si Manuel Zhao ng personal para harapin ang bagay na ito ng personal. Ngayon sinabi sa kanya ni Wency Zhang na abala si Dr. Brian Ye. Bukod dito, abala si Brian Ye sa kanyang negosyo, hindi na ba abala ang kanyang direktor? Director Feng, Assistant Zeng, tiyak na dahil nag-leave si Dr. Brian Ye ilang araw na ang nakalipas, kaya maaaring may ipaliwanag ngayon. Napagtanto rin ni Wency Zhang na nagkamali siya kanina, at nagmadaling tumawa at nagbigay lunas, maghintay po kayo sandali, kayong dalawa, dapat ay malapit na si Dr. Brian Ye. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin si Wency Zhang sa unahan at tiningnan ang figure na lumitaw sa kanyang harapan. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, halika, narito na si Dr. Brian Ye, talagang nangangahulugan ito kay Cao Cao, narito na si Cao Cao, tama, narito na ang doktor. Dr. Brian Ye, dito. Binuksan ni Wency Zhang ang pinto at tinawag si Brian Ye na naglalakad ng mabilis. Sa simula, si Assistant Zeng, na gusto pa sanang magsabi ng higit pa, ay umiwas sa kanyang pag-uusap nang marinig niyang sinabi ni Wency Zhang na dumating na si Brian Ye, at tumingin sa pagbati ni Wency Zhang ng may ngisi. Sa halip, gusto niyang makita kung anong uri ng mahika ang mayroon ang Dr. Brian Ye na ito, na may 3 ulo at 6 na braso, at kung anong uri ng alindog ang mayroon siya na maaaring paulit-ulit na labanan ni Manuel Zhao ang mga utos ni Director Julio Feng at igiit na gamitin ang taong ito. Sumimangot din si Feng at tiningnan si Brian Ye. Hindi rin niya gusto si Brian Ye sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano ang mga kakayahan ng taong ito, pero ang kanyang kakayahang kumuha ng mga headline ay first rate. Ang panahong ito ay nagdulot ng ganoong kalaking kaguluhan at gumawa ng maraming ingay, na ginawa rin ang kanyang trabaho. Medyo passive. Kung hindi dahil sa banta ni Manuel Zhao na magbitiw, papalitan na sana niya si Brian Ye ng direkta. At ang huling pag-uugali ni Brian Ye ngayon ay nagpololo pa sa kanyang impresyon kay Brian Ye. Sa kanyang pananaw, bilang isang maliit na translator, dapat siya ang unang sumugod dito at magalang na maghintay sa pagdating ng kanilang mga leader.
Oo, sa halip na hayaan ang kanilang mga leader na maghintay sa kanya ng sama-sama. Medyo nagtataka rin siya kung ano ang napakagaling kay Brian Ye at kung anong alindog ang mayroon siya na nagpangyari sa mga taong tulad ni Manuel Zhao na bantaan siya bilang isang leader sa pamamagitan ng pagbibitiw. At sa ilalim ng kanilang tingin, lalong lumapit ang figure ni Brian Ye, at lalong lumino ang outline ng kanyang mukha. Ano ang isang talento isa-isa? Sa sandaling makita ni Director Feng si Brian Ye ng malinaw, halos hindi namamalayan na lumiwanag ang kanyang mga mata, at hindi niya napigilan na pumalakpak. Mahusay na tinukoy, mataas na ilong, mga kilay ng espada at mga mata ng bituin, pulang labi at puting ngipin. Tama rin lang ang taas, bagamat medyo mas payat ang mga proporsyon ng figure, pero hindi nito binibigyan ang mga tao ng pakiramdam na mahina, sa kabaligtaran, mas matuwid ang figure. Ang tinatawag na usual infeng or handsome man ay wala nang iba kundi ito. Matapos tingnan si Brian Ye, biglang bumuti ang pangunawa ni Director Feng kay Brian Ye. Tila naintindihan niya ang desperadong rekomendasyon ni Manuel Zhao kay Brian Ye bago siya nagbitiw. Ang ganitong hitsura ay talagang napakaganda. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tunay na antas. Kung disente rin ang kanyang antas ng English, kung gayon talagang itinulak ni Ginoong Zhao ang isang mahusay na talento sa pagkakataong ito. Bagamat mali na husgahan ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang hitsura, mas maganda ang hitsura nila at palaging mas komportable ang hitsura. Bukod dito, ang pagtanggap na ito ay para sa mga dayuhang misyon. Maaari nilang samantalahin ang hitsura at mag-iwan ng magandang impresyon. Hindi ko naisip na napakaganda ng hitsura ng batang ito noon. Sa pagtingin sa mga larawan sa mga nakaraang ulat, bagamat mukhang medyo maganda siya, malinaw na hindi ito kasing ganda ng ngayon. Tila medyo hindi komportable ang batang ito, o ang news media. Sadyang gumamit ng ilang pangit na larawan para suruan ang mga tao. Palihim na tumango si Director Feng sa kanyang puso, pero medyo kakaiba rin siya. Nakita na niya ang mga larawan ni Brian Ye sa mga media at news report na iyon noon, at mukhang isang tunay na tao. Humph! Ano ang silbi ng pagiging gwapo? Kailangan mong magkaroon ng tunay na kasanayan. Nagulat din si Assistant Zeng sa gwapong hitsura at matangkad na figure ni Brian Ye, pero sa isang iglap lang, nakabawi siya, na may panibugong tingin sa kanyang mga mata at isang malamig na pagngisi sa kanyang puso. Ang tinatawag na same-sex repulsion, lalo na si Assistant Zeng, na medyo gwapo rin, ay may likas na pagtanggi sa gwapong si Brian Ye. Siya na orihinal na hindi masaya kay Brian Ye, pagkatapos makita si Brian Ye, ay lalong hindi masaya. Nakalulugod sa mata. At nagulat sa hitsura ni Brian Ye, hindi napansin ng dalawang nag-iisip na Director Feng at Assistant Zeng. Si Manuel Zhao, na naghihintay para sa mga taong nakakakilala kay Brian Ye, ay tumingin kay Brian Ye na may ekspresyon sa kanyang mukha. Natigilan. Natigilan din sila sa hitsura ni Brian Ye. Kahit na si Dr. Allison Zhao, na walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha, ay hindi napigilan na matigilan sa sandaling makita niya si Brian Ye ng malinaw. Kilala nilang lahat si Brian Ye, at, tulad ni Manuel Zhao at Dr. Allison Zhao, pamilyar sila kay Brian Ye, at natural na pamilyar sila sa hitsura ni Brian Ye. Pero ang Brian Ye ngayon ay isang bagay na hindi pa nila nakikita noon. Tila ibang tao ang Brian Ye ngayon, pero hindi ito parang isang kumpletong pagbabago tulad ng plastic surgery. Naramdaman pa nga nila na ang kanilang hitsura ay pareho ng dati. Walang gaanong pagbabago, pero talagang nagbago na naman sila. Personal. Hugasan ang alikabok. Matapos mag-isip ng matagal, naisip nila ang isang metapora at paglalarawan ng mga pagbabago ni Brian Ye. Oo, ang kasalukuyang Brian Ye ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na nahugasan sila. Ang orihinal na Brian Ye ay parang isang perlas na natatakpan ng alikabok. Ang kanyang hitsura at balangkas ay makikita, ngunit wala siyang ganoong nakasisilaw na liwanag. Ngayon hinugasan na niya ang alikabok, kaya puno na ang kinang. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.